Ang mga araw ni Noe na inilarawan sa Genesis Kabanata 6 ay kumakatawan sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng tao. Ang mundo na nilikha upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos ay naging lubhang tiwali na naging isang lugar ng karahasan at rebelyon. Nasaksihan ng Diyos ang pagkabulok na ito at ipinahayag, "Ang aking kaluluwa ay hindi makikipagtalo sa tao magpakailanman sapagkat siya ay laman." Ang pangungusap na ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa banal na plano para sa sangkatauhan. Pagkatapos ng pagbagsak ni Adan at Eva, mabilis na kumalat ang kasalanan. Binanggit sa Genesis Kabanata 6 ang isang nakakaintrigang sipi tungkol sa mga anak ng Diyos na kumuha ng mga anak na babae ng mga tao para sa kanilang sarili na nagkakaanak. Bagamat may debate tungkol sa kahulugan ng ekspresyong ito, ang pinagkasunduan ng maraming iskolar ay sumisimbolo ito sa paghahalo ng mga banal at masasamang lahi o ayon sa ibang pananaw, ang impluensya ng mga nagkasala na anghel sa sangkatauhan. Anuman ang interpretasyon, ang resulta ay isang sangkatauhan na lalong lumalayo sa Diyos, na lubog sa katiwalian at karahasan. Ang mundo ay hindi lamang sumasalamin sa kasalanan ng tao, kundi nagdusa rin sa mga bunga nito. Ang salaysay sa Biblia, ipinapahayag ng teksto na ang mundo ay tiwali sa paningin ng Diyos at puno ng karahasan. Genesis, Kabanata 6, Talata 11. Ang katiwaliang ito ay nakaapekto hindi lamang sa relasyon ng tao sa Diyos, kundi pati na rin sa lahat ng sangnilikha na nagkompromiso sa kaayusang panlipunan at likas. Ang kasamaan ay umabot sa isang kritikal na punto. Inilalarawan ng teksto na ang bawat imahinasyon ng mga iniisip ng puso ng tao ay patuloy na kasamaan lamang. Ipinapakita nito ang bigat ng espiritual na kalagayan noong panahong iyon. Ang kasalanan ay naging permanenteng kalagayan ng puso ng tao, hindi lamang isang paminsan-minsang gawain. Sa gitna ng senaryong ito, lumitaw ang mahiwagang Nephilim na inilarawan bilang mga nilalang na may dakilang kapangyarihan at impluensya. Ang kanilang presensya ay nagpapatibay sa laki ng katiwalian ng sangkatauhan, bagamat may iba't ibang interpretasyon tungkol sa kanilang pinagmulan. Higit sa lahat, sinasagisag nila ang lawak ng pagkakalayo ng tao sa Diyos at ang pang-aapi na nangingibabaw sa lipunang iyon. Sa kabila ng gayong kasamaan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pasensya at awa. Ipinahayag niya na ang kanilang mga araw ay magiging 120 taon, Genesis Kabanata 6, Talata 3, na nag-aalok ng isang palugit para muling isaalang-alang ng sangkatauhan ang mga pamamaraan nito. Ang desisyong ito ay sumasalamin sa balanseng katangian at kabanalan ng Diyos. Pinapayagan nito ang isa na mabuhay kasama ng kasalanan, ngunit ang kanyang biyaya ay nag-aalok ng pagkakataon para sa pagsisisi. Ang espiritual at moral na pakikibaka noong panahong iyon ay nabanggit din sa iba pang mga teksto sa Biblia. Sa kaniyang sulat, binanggit ni Judas ang mga anghel na umalis sa kanilang makalangit na posisyon na nagmumungkahi ng kaugnayan sa mga pangyayari sa Genesis Kabanata 6. Ipinapakita nito na ang katiwalian noong panahong iyon ay hindi lamang pantao, kundi na impluwensyahan din ng masasamang espiritual na puwersa. Gayunpaman, sa gitna ng kadiliman, natagpuan ng Diyos ang isang matuwid na lalaki, si Noe, na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ang kaniyang pagpili ay hindi basta-basta, kundi isang refleksyon ng biyaya ng Diyos na laging nag-iingat sa isang tapat na nalabi. Ang pagsunod ni Noe ang magiging palatandaan para sa banal na interbensyon at ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao, ang mahabang pagtitiis ng Diyos. Ang pagtitiis bago ang paghuhukom ay isang pagpapakita ng awa kahit nasa harap ng paghihimagsik ng tao.
Sa panahong inilarawan sa Genesis Kabanata 6, hindi agad hinatulan ng Diyos ang katiwalian na nangingibabaw sa sangkatauhan. Sa halip, ipinahayag niya, "Ang aking espiritu ay hindi makikipagtalo sa tao magpakailanman sapagkat siya ay laman." Ang anunsyong ito ay hindi lamang isang pangungusap, kundi isang pagkakataon, isang panahon ng 120 taon para muling isaalang-alang ng sangkatauhan ang mga pamamaraan nito. Ang panahong ito ay isang gawa ng biyaya. Nag-alok ang Diyos ng sapat na oras para sa pagsisisi. Habang si Noe, na inilarawan bilang matuwid, ay tumanggap ng misyong magtayo ng arka, ang bawat hampas ng martilyo sa kahoy ay isang nakikitang babala na darating ang paghuhukom, ngunit may oras pa rin para magbago. Kitang-kita ang banal na pagtitiis, ngunit hindi pinansin ng matigas na puso ng sangkatauhan ang panawagang ito. Itinampok ni Apostol Pedro ang mahabang pagtitiis na ito sa kanyang unang sulat ng banggitin na ang pagtitiis ng Diyos ay naghintay noong mga araw ni Noe. Habang inihahanda ang arka, sinasabi sa unang Pedro Kabanata 3 talata 20 na hindi lamang itinayo ni Noe ang arka, kundi ipinangaral din niya ang katuwiran na tinatawag ang sangkatauhan sa pagsisisi. Gayunpaman, kinutya ng lipunan ang kanyang mensahe, mas pinipiling sundin ang sarili nitong mga pagnanasa. Ang pagtitiis na ito ng Diyos ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang perpektong balanse sa pagitan ng katarungan at biyaya. Ang 120 taong panahon ay nagtatag ng isang malinaw na limitasyon sa pang-aabuso sa kalayaang ibinigay sa tao. Bilang isang mapagmahal na ama, sinabi niya, "Hanggang dito na lamang kayo maaaring umalis. Ngayon na kayo ay maaaring umalis." Ang parehong pagtitiis na ito ay makikita sa kanyang ikalawang sulat. Isinulat ni Pedro, "Ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako, gaya ng pagkaunawa ng ilan sa kabagalan. Sa halip ay matiyaga siya sa inyo, na hindi niya nais na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi." Ang halimbawa ni Noe ay sumasalamin sa biyaya ng Diyos sa pag-iingat ng isang tapat na nalabi. Habang tinanggihan ng mundo sa kanyang paligid ang katotohanan, na natiling masunurin si Noe na itinayo ang arka ayon sa mga banal na tagubilin. Ang kanyang tahimik na pananampalataya ay kabaligtaran ng laganap na paghihimagsik. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay palaging iniingatan ang mga handang sumunod sa Kanya. Ang 120 taon bago ang baha ay isang panahon ng pagpili. Hindi sila pinilit ng Diyos na magsisi, ngunit binigyan ng pagkakataon. Pinatitibay ni Apostol Pablo ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagtatanong, "O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabaitan, pagtitiis at mahabang pagtitiis na binabaliwala na ang kabaitan ng Diyos ay humahantong sa iyo sa pagsisisi?" Mga taga-Roma Kabanata 2 talata 4, ang banal na pagtitiis ay hindi pagiging pasibo. Ito ay isang aktibong panawagan sa pagsisisi. Lahat ng bagay, ang pagtitiis ng Diyos ay may hangganan tulad noong mga araw ni Noe. Ang panahon ay dumating sa katapusan. Ipinapaalala sa atin ng kasaysayan na ang katangian ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay makatarungan, ngunit maawain din. Ang kanyang pagtitiis ay isang pagkakataon para sa atin na baguhin ang ating mga pamamaraan, ngunit hindi dapat bigyang kahulugan bilang isang garantiya ng kawalan ng parusa. Ngayon, bukas pa rin ang pinto ng biyaya, ngunit ang oras para kumilos ay ngayon. Ang debate sa teolohiya tungkol sa mga taon. Ang deklarasyon ng Diyos sa Genesis Kabanata 6 talata 3. Ang iyong mga araw ay magiging 120 taon ay isa sa mga pinaka nakakaintriga sa Biblia sa buong siglo. Tinalakay ng mga teologo ang kahulugan nito na pangunahing nahahati sa dalawang interpretasyon na sumasalamin sa iba't ibang aspeto ng banal na plano
at ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang unang interpretasyon ay nagmumungkahi na ang 120 taon ay kumakatawan sa ang haba ng buhay na magkakaroon ang mga tao bago ang baha. Mga patriarka tulad ni Adan at Metuselah na buhay ng maraming siglo, ngunit pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay lubhang nabawasan. Halimbawa, si Moises ay nabuhay ng eksaktong 120 taon, gaya ng nakatala sa Deuteronomio Kabanata 34, talata 7. Si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang mga mata ay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay humina. Ang pagbabagong ito ay maaaring sumasalamin sa parehong epekto ng kasalanan sa kalagayan ng tao at mga pagbabago sa pisikal at kapaligiran pagkatapos ng baha. Ang pangalawa at pinakatanggap na interpretasyon ay ang 120 taon ay sumisimbolo sa panahong ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan bago ang baha. Sa panahong ito, natanggap ni Noe ang misyong itayo ang arka at ipangaral ang katuwiran habang matiyagang hinihintay ng Diyos ang pagsisisi ng sangkatauhan. Pinatitibay ni Apostol Pedro ang ideyang ito sa pagsasabing, ang Diyos ay matiyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang inihahanda ang arka. Unang Pedro Kabanata 3, talata 20. Ang panahong ito ay hindi lamang isang pangungusap, ngunit isang pagpapakita ng banal na mahabang pagtitiis. Bagamat magkakaiba, ang mga interpretasyong ito ay hindi nagbubukod sa isa't isa, kapwa nagpapakita ng awa ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mag-alok ng mga pagkakataon para sa pagtubos. Sa isang banda, ang limitasyon ng buhay pagkatapos ng baha ay nagtatampok sa kahinaan ng tao at sa bunga ng kasalanan. Sa kabilang banda, ang 120 taon bago ang paghuhukom. Katibayan, banal na pagtitiis sa pagbibigay ng sapat na oras para magsisi ang sangkatauhan. Ang pagbawas ng mahabang buhay ng tao ay mayroon ding mga espiritual na implikasyon bago ang baha. Ang mahabang buhay ay nagpapahintulot sa kasalanan na dumami sa mas malaking antas. Ang pagtaas ng rebelyon laban sa Diyos ay nakikita bilang isang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng kasalanan at pangalagaan ang paglikha. Ang pagbabagong ito ay tumutukoy sa pangangailangang kilalanin ang ating pagdepende sa lumikha at mamuhay ng may layunin gaya ng sinasabi sa mga awit kabanata 70 talata 10. Ang mga araw ng ating mga taon ay 70 taon at 10. At kung dahil sa lakas ay 80 taong gulang, ang kanilang kapalaluan ay pagpapagal at kaguluhan lamang, sapagkat madaling napuputol at tayo ay lumilipad palayo. Bukod dito, ang 120 taon bago ang baha ay isang malinaw na pagpapakita. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maaari sana niyang isagawa agad ang paghatol, ngunit pinili niyang magbigay ng paanyaya sa pagsisisi. Ang bawat hampas ng martilyo sa pagtatayo ng arka ay isang nakikitang panawagan sa sangkatauhan. Ngunit dahil pinatigas ng kasalanan, kakaunti ang nakinig sa panawagang ito. Ang debate sa loob ng 120 taon ay nagbibigay liwanag din sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Tulad noong panahon ni Noe, patuloy na kumikilos ang Diyos ng may pagtitiis sa ating mga panahon na nag-aalok ng oras para sa atin na magbalik loob sa Kanya. Sa 2 Pedro Kabanata 3 talata 9 ay nakasulat, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa Kanyang pangako gaya ng pagkaunawa ng ilan sa kabagalan. Sa halip ay matiyaga siya sa inyo na hindi niya nais na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ang mensaheng ito ay sumasalamin sa pagpapatuloy ng banal na biyaya na laging may kasamang katarungan, anuman ang haba ng ating buhay o ang mga pagkakataong ipinagkaloob, ang pangunahing layunin ng Diyos ay nananatiling pareho.
ang akayin ang sangkatauhan sa pagsisisi at pakikipagkasundo sa Kanya. Maging bilang isang limitasyon sa buhay o bilang isang deadline bago ang baha, ang 120 taon ay nagtatampok sa soberanya ng Diyos at sa pangangailangang mamuhay ng may intensyon at paggalang tulad noong panahon ni Noe. Ang kalooban ng Diyos ay magtatapos kapag siya ay kumilos. Ang banal na pagtitiis ay refleksyon ng kanyang awa, ngunit isa ring paalala na ang paghuhukom ay hindi maiiwasan. Ang panahong ito ay isang pagkakataon para kilalanin natin ang kanyang soberanya at hanapin ang pagtubos kay Hesukristo na nag-aalok sa atin ng tunay na buhay na walang hanggan. Ang kalagayan ng tao at ang mga epekto ng kasalanan sa lupa. Ang kasalanan ng tao ay hindi lamang isang individual na paglabag, kundi isang mapanirang puwersa na nakakaapekto sa lahat ng nilikha. Noong panahon ni Noe, ang mga epekto ng kasalanan ay kumalat na parang salot, sinira ang banal na pagkakasundo at lumikha ng isang kailaliman sa pagitan ng tao, ng Diyos at ng kalikasan mismo. Ang lupa na dating idineklarang napakabuti ay naging isang lugar ng kaguluhan at karahasan, gaya ng inilarawan sa Genesis Kabanata 6 talata 11. Ang lupa ay tiwali sa harap ng Diyos at puno ng karahasan. Ang katiwaliang ito ay hindi lamang individual kundi sistematiko na nakakaimpluwensya sa mga estrukturang panlipunan at espiritual ng sangkatauhan. Ang puso ng tao na pinangungunahan ng makasariling mga pagnanasa ay nagbunga ng isang kapaligiran kung saan ang karahasan at kawalan ng katarungan ay naging pamantayan. Hindi lamang sinira ng kasalanan ang relasyon ng tao sa Diyos, kundi nilason din ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao na lumilikha ng isang lipunang minarkahan ng pagsasamantala at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang sangnilikha naman ay nagdusa rin. Ang mga bunga ng pagkakahiwalay na ito, gaya ng isinulat ni Pablo sa Roma Kabanata 8, talata 22, ay ang buong sangnilikha ay dumaraing at nagtitiis ng mga sakit ng panganganak na magkakasama hanggang ngayon. Ang kasalanan ng tao ay nagdulot ng kaguluhan hindi lamang sa espiritu, kundi pati na rin sa natural na mundo, na humahantong sa kawalan ng balanse at pagkabulok. Noong mga araw ni Noe, ang pagdaing na ito ng sangnilikha ay kitang-kita na sumasalamin sa mapaminsalang epekto ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang paglayo ng tao sa Diyos ay umabot sa tugatog nito noong mga panahong iyon. Inilalarawan ng Genesis Kabanata 6 talata 5 kung paano ang bawat imahinasyon ng mga iniisip ng kanyang puso ay patuloy na masama. Ang espiritual na pagkakahiwalay na ito ay hindi lamang isang paghihimagsik laban sa mga banal na batas, kundi isang ganap na pagtanggi sa soberanya ng Diyos. Ang sangkatauhan na pinatigas ng kasalanan ay naging walang kakayahang makinig o tumugon sa banal na tawag. Gayunpaman, sa gitna ng laganap na katiwalian, si Noe ay namukod-tangi bilang isang matuwid na tao, habang ang karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa kababaan at paghihimagsik. So Noe ay lumakad kasama ng Diyos na nagpapakita na posibleng manatiling tapat kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang buhay ay nagsilbing patotoo sa biyaya ng Diyos sa pagpapanatili ng isang tapat na labi. Gayunpaman, ang kasalanan ay hindi limitado sa henerasyong iyon. Mula sa mga araw ni Cain, pagkatapos ng pagpatay kay Abel, ang kasalanan ay kumalat na parang mana ng pagkawasak. Binalaan ng Diyos si Cain na ang kasalanan ay nasa pintuan na, handang mangibabaw sa kanya. Ang huwarang ito ay patuloy na lumago hanggang sa humantong ito sa ganap na katiwalian ng mga araw ni Noe. Binabalaan tayo ng panahong ito kung paano ang kasalanan, kapag hindi hinarap, ay maaaring dumami at makaapekto sa buong henerasyon na sumisira sa mga pamilya, komunidad at marahil ang pinakamapangwasak na epekto ng kasalanan ay ang espiritual na paghihiwalay sa pagitan ng tao
at ng Diyos. Sa Genesis Kabanata 6 talata 3, mababasa natin, "Ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailanman." Ang patuloy na kasalanan ay nagpalayo sa tao mula sa banal na presensya, na nagiiwan sa sangkatauhan na naligaw, hindi nakakakilala sa pagitan ng mabuti at masama. Ang espiritual na kadiliman na ito ang naging dahilan upang ang lipunan noong panahong iyon ay ganap na walang moral na direksyon. Ang sistematikong karahasan ay itinatampok din sa salaysay ng Biblia. Ipinapahayag sa Genesis Kabanata 6 talata 11, ang lupa ay puno ng karahasan. Ang paglalarawang ito ay higit pa sa mga nakahiwalay na kilos na nagmumungkahi ng isang kultura ng pang-aapi at pagsasamantala. Nawalan ng paggalang ang sangkatauhan sa dignidad ng tao at ang makasarili at malupit na mga kilos ang nangibabaw sa mga pakikipag-ugnayang panlipunan. Ang karahasang ito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa moral at espiritual na sumasalamin sa kalagayan ng pagkabulok ng lipunan. Ipinapaalala sa atin ng mga araw ni Noe na ang kasalanan ay hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyan kundi humuhubog din sa hinaharap. Ang pagpili ng sangkatauhan na tumalikod sa Diyos ay nagresulta sa mga kahihinatnan na nangailangan ng banal na interbensyon upang mapanatili ang kanyang orihinal na plano. Ang baha, bagamat isang gawa ng paghatol, ay isa ring gawa ng pagtubos na naglilinis sa lupa at naghahatid ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Ang baha ay tugon ng Diyos sa katiwalian. Salamat sa panunood hanggang dulo. Kung ang nilalamang ito ay nagpala sa iyong buhay, mangyaring mag-like, magkomento at ibahagi ang iyong amen sa mga komento. Malaki ang nagagawa nito sa pag-abot sa mas maraming tao. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification, sama-sama nating palaganapin ang pananampalataya at pag-asa.